Faro. This is Radyoman Johnny Bigay and Radyoman Serge Santillan. Magandang umaga po, attorney. Yes, good morning Johnny and Serge at sa inyong mga tagapakinig. Opo, attorney, matapos po lumampas na sa kinakailangang boto na yes para aprobahan ang GVA ng mga konsumidor ng Seneco, ano pa po ang mga susunod na pangyayari at asahan ng mga konsumidor para po sa after the approval ng GVA po, attorney, sa plebiscite? Yes, well, as I have also heard at narinig nyo rin kahapon na dineclare na yung excuse me, termination of the plebiscite voting. Period, di ba? At yung previously scheduled dates na September 2 and 3 ay kinancel na rin. Dahil hindi naman na kailangan. So they were directed, ang Seneco, dinirect na ni NEA na mag-conduct ng final canvassing doon sa consolidated returns, doon sa kanilang plebiscites ng mga nakaaraang mga weekends, in accordance with the guidelines na pinairal ng Seneco on the matter. Opo. So mag-conduct sila ng final canvassing. Yun ang dinirect ng NEA sa kanila. And then, they certify yung or verify the certification to be submitted to NEA. Okay. So in other words, attorney, kung ihambing po natin ito sa mga regular na election, parang yung Board of Canvassing ni Seneco para sa GVA mag-submit na ng consolidated and final canvass of votes to NEA for NEA to take actions afterwards. Yes. Okay. Attorney, ang nire-require lang po natin is 50% plus 1. Pero as of the 6 days na plebiscites, umabot na po tayo, lumampas na po tayo, 55.53% na halos ang nagsabi na yes to GVA. Yes, yun ang sinabi sa amin ng Seneco. Pero yung mga dokumento, they have yet to submit to us yung official na certification galing sa Seneco. Hindi pa nila na ibigay sa amin. Pero yun ang narinig namin, yun ang sinabi nila. So, verbal pa lang yun, wala pa written report. Base sa kanilang board resolution ng huli. Dahil ang report sa amin is yung partial, yung up to the last canvassing nila last Sunday, August 27, if I'm not mistaken. Dun. So, ang ginawa namin, dinirect namin sila na mag-final canvass. Okay. So yung final canvas, hinihintay na lang para matingnan ni NEA kung totoo nga yung mga figura na nilagay nila sa kanilang resolution, attorney? Correct. Okay. So the moment na matanggap na po ito ni NEA, attorney, since wala na po tayong susunod na schedule ng mga plebisito, of course NEA will eventually approve naman or concord if they find na lahat po ng mga papel is in order. Yes. Also, ang term na ginamit sa batas diyan sa PD 269 is NEA will give its consent doon sa joint venture nila. Okay. Kasi kaya kailangan ng consent dahil si NEA regulator ni Seneco plus at the same time creditor din niya dahil may mga utang si Seneco sa NEA. Opo. Okay. Although attorney, the consumers have already spoken. So supposedly the sovereign authority po the GVA manggagaling po sa mga konsumidor. At saka hindi naman po hindi naman po ito pwede ayawan ni NEA kasi mga consumers na mismo ang nagsabi na gustong-gusto na nila ang GVA. Yes, of course. Kailangan lang namin i-validate. Dito sa NEA. Parang procedural requirement po ito, attorney.
Correct. Dahil yun ang sabi sa batas. Okay. So, attorney, wala po bang natanggap na sulat ang NEA o reklamo laban po sa naging proseso ng plebisito? Kasi meron pong nilabas na statement ang Social Action Center ng Diocese of Bacolod na parang sinasabi po nila na may panliling lang po sa mga proseso ng GVA. Wala pa naman so far. Wala pa naman. Basta ang narinig namin noon, which hindi naman naging party ang NEA kasi, so hindi official yung notice sa amin, yung mga petition na final sa korte, dyan sa mga local courts, dyan sa RTC, Bacolod. Tapos, di ba, initially nga, nagkaroon pa ng TRO. And then, eventually, nirecall naman yung restraining order. So, nagtuloy-tuloy yung ating proseso. Yun lang naman ang official na, I mean, not even officially, kasi hindi naman party ang NEA doon, so hindi kami na-notify officially. Pero, naririnig namin, sinabi sa amin, isinulat sa amin through letters. Pero itong latest, wala pa naman kaming natanggap. Okay. As of this time, Opo, hindi natin alam kung it is on its way. So, NEA. Attorney Vic, granting na po na makonkor na ni NEA yung resulta sa plebisito, ano po ang mga susunod na hakbang na dapat gawin ni Prime Electric at saka ni Sineco para umusad na po ang proseso ng GVA? Well, if I'm not mistaken, yung mga provisions sa kanilang GVA, i-operationalize nila. I mean, they have to take action based on the GVA provision. Like for example, yung magkakaroon ng mga appraisal ng mga presyo ng distribution na facilities. Kasi if I'm not mistaken, ang joint venture nila is ang bibilhin ni Prime Electric ay ang distribution facilities. Meaning yung mga poste, yung mga substation, yung mga linya, pero hindi yung mga real properties like for example the headquarters, yung building, the lot and the building there, hindi yata kasali yun. So magkakaroon ng mga appraisal, ganon. Although there was an initial appraisal para magkaroon ng basihan yung kanilang in-offer na presyo. And also at the same time, yun nga, sisimulan na nila siguro na i-rehabilitate through the investment ng mga capital expenditure dun sa mga linya. Okay. Yung mga para ma-improve ang services. Kasi that is what is envisioned in the GVA. Yes, oo. Attorney Vic, meron bang mga electric cooperative sa buong Pilipinas na nagkaroon din po ng GVA kagaya ng nangyayari dito sa Sineco? So far ito pa lang ang una. First time pa lang ito. Pero merong mga nangyari before, like for example in Zamboanga City, in Pampanga 2 Electric Cooperative, hindi binili ng private business or entity yung distribution utility facilities, kundi yung nag-invest sila. Okay. Nag-invest sila through the private sector participation na programa ng NEA. And then at ibinigay sa kanila yung management, yung poder ng pagmamanage sa kooperatiba. Pero para mabawi nila yung kanilang investment, unti-unti, kung may kinikita yung cooperative, doon sila kukuha unti-unti ng kanilang kabayaran sa ininvest nila.
parang ang mga ito the agreement will last 25 years. Ganon, usually. So parang 20 years. privatization ang nangyari, attorney, hindi GVA, no? Yung sa ibang cooperatives? Private sector participation. O parang partnership? Parang, yes, parang investment management contract. Okay. You invest and you manage. So parang yung parang PPPs, no? Parang PPPs, attorney. Correct. Depende kasi ang mga ito is IMC na tinatawag, yung investment management contract. I see. Okay. So attorney, gaano katagal po ang naging proseso nila para may more or less may idea po yung mga konsumidor natin sa Seneco? Alin dun sa yung sa mga yung may mga IMC, nag-IMC yung may partnership, attorney. Paano nangyari 'yon? Oo, mga gaano katagal po ang naging proseso nila? Ay, matagal din. Okay. Kasi kakaiba naman talaga 'yon, kakaiba. Kasi ang nangyari, nagbidding pa. Nagpa-bidding pa sila kung sino yung makakapagbigay ng pinakamagandang offer. Pinakamagandang offer. Parang may Swiss knife competition, attorney, na nangyari. Oo, yung Swiss challenge na Swiss challenge, yes. Pero inoffer yan sa publiko in the sense na kung sino yung gustong makipag-bid sa ganong pamamaraan, IMC, Investment Management Contract. Okay. So, attorney, we understand na ang prangkisa dapat i-apply ito ang prangkisa, attorney. So, the application for franchise for 25 years will only commence o magsisimula po lamang after ng concurrence ni NIA sa plebisito. Yes. Okay. Maliwanag po, attorney. Due for expiration ang prangkisa ni Seneco by 2030. Okay. So, hintayin pa po ba na matapos yung 2030 bago pwede magalaw ni Prime Electric bago po sila maka-apply ng prangkisa sa Kongreso? Hindi naman. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Okay. Kaya pwede na nila simulan. Okay, sige. Very good. Actually, ang mag-apply ng prangkisa dyan is Seneco and Prime Electric. So, dalawa sila? May itatayo silang bagong entity na korporasyon. Sige. Attorney, on the other hand po, any update po doon sa nangyari po sa yung problema po sa Noseco? Ano na po ang mga hakbang na ginawa ng NEA matapos na mapag-alaman po natin na hindi pala lehitimo ang pag-upo ng general manager nila doon? May in-appoint na, although hindi pa anong tawag dito, na itatalaga formally, pero through the NEA Board of Administrators, may in-appoint na bagong acting general manager. Okay. Pero he is yet to be installed doon. And then the board will be directed to open the position of the general manager para simulan nila ulit yung application. Kasi hindi nila sinunod yung NEA guidelines on the matter. So iko-correct lang natin 'yan. So kung sino man yung in-appoint nila noon is free to apply also. Again. Para lang ma-comply yung guideline. Itong in-appoint, attorney, na acting general manager, nanggaling po ito sa NEA o taga Noseco mismo? Dating galing sa NEA. Okay. Retired na siya na employee, and then kinausap siya to act muna in the meantime habang ginagawa yung proseso ng
selection process ng permanent GM. Sino po ang i-install na temporaryong AGM doon, attorney, in the meantime? Si Mr. Domingo Santiago. Okay. Dating NEA director na nag-retire during the pandemic. And then napakiusapan natin siya na mag-act muna as acting general manager. Attorney, ano bang nangyari? Kasi yung sabi ng mga taga Noseco, yung pinalitan na general manager ng nag-actong general manager na walang approval ni NEA, yung nag-retire, wala din daw yun, hindi din daw yun dumaan sa NEA yung appointment niya, pero nakapag-retire, attorney. Hindi, yung retirement niya ang walang approval ni NEA, hindi nila sinabi. Okay. Pero nung na-appoint yun, may approval si NEA. Si NEA doon. I see. Dahil nire-recognize naman natin noon pa yun eh. Oo. So in other words, ang problema lang is hindi naman siya nung nag-retire siya, hindi na approve ni NEA, lalo na yung mga retirement benefits na ibinigay kasi may guidelines tayo diyan eh. Yes. Oo. So in other words, hindi alam ni NEA na nag-retire na yung GM. Correct. Tapos hindi din nila pinaalam na nag-appoint sila ng bagong GM. Yes. Oo. So yung binigay na retirement benefits sa nag-retire na general manager, attorney, in other words, may mga dapat managot doon. Well, titingnan natin. Oo, kasi ongoing pa yung proseso niyan eh. Okay. But in the meantime, ang what NEA did was para tumigil na itong problema. Yung problema is mag-appoint ng AGM. Kasi lalabas nito baka yung mga kontrata na pinipirmahan o pinapasok ng electric co-op and then pipirmahan nung inappoint nilang GM mapawalang bisa. Or basically void yun eh. Yes. Dahil walang authority yung pumirma. Okay. So ang mangyari po, attorney, lahat po ng contract na pinasukan ni Noseco habang wala pong appointment or hindi po alam ni NEA, hindi po authorized ni NEA ang pag-upo nila, so lahat po yun ay makonsider na null and void. Yes. Pero hindi naman po ba maapektuhan? Maaaring magkaganon. Oo. Hindi po ba maapektuhan ang magiging operations ni Noseco, Attorney Vic? Maapektuhan talaga. Okay. That's the reason why NEA wants to arrest the problem immediately. So kailan po ang installation ni Mr. Domingo, Attorney Vic, as the acting general manager of Noseco? Well, hindi pa namin alam definite ang date, pero anytime next week. Siguro. Okay. So nagkaroon na po ba ng motu proprio investigation si NEA sa mga nangyari doon sa Noseco, especially sa mga transactions na makonsider po natin na somehow may mga legal infirmities dahil nga unauthorized yung pag-upo ng general manager? Magkakaroon pa lang. Okay. So ang may motu proprio investigation is yung appointment. Okay. Doon sa mga transactions, yun ang magiging trabaho ni Mr. Domingo as AGM. Correct. Okay. Attorney Vic, may problema din po yung isang electric cooperative natin, mga more or less 3 to 4 days pa daw mabalik yung power, yung kuryente sa isang syudad at sa kadalawang bayan under the Noneco service area naman po dahil tinamaan ng kidlat yata yung isang transformer nila at saka nasira yung substation. I don't know kung nakaabot na po ito sa inyong atensyon, attorney? Most likely, pero as far as I'm concerned, I have no personal knowledge of that at this time. Sorry ha. Sige. Hindi ko hindi ko puder yan, pero I will follow it up with the concerned
officials. Sige. Attorney Vic Alvaro po, maraming salamat sa inyong time. Magandang umaga po, Attorney. Salamat, Attorney. By the way, ano yung syudad na yon at saka para masabi ko? Victoria City po, Attorney Vic, at saka bayan ng Ibi, Magalona at Manapla. Sige. Ipaparating ko yan sa mga kinauukulan. Salamat po, Attorney. I make a personal follow-up. Sige, salamat. Okay, no? So, ang ining pila ka mga concern naton from Seneco no Seco kag Noneco.